What's up mga ka-rider? Once again, welcome to our YouTube channel, Motovlog Hyperion Rider. So, matagal tayo hindi nakapag-vlog mga ka-rider. Pero just the same, nandito tayo ngayon para gumawa ng panibagong topic. Ang topic natin ngayon is very interesting mga ka-rider, relevant sa ating mga riders. So, pasok muna, intro! Audio Jungle. Audio Jungle. So ayan mga ka-rider, ang magiging topic natin ngayong araw na ito is about defensive driving. So ayan mga ka-rider, yan ang pag-uusapan natin ngayon, makabuluhan, relevant sa atin. Let's go! So ayan mga ka-rider, ano nga ba ang defensive riding? Kasi madalas naririnig natin is defensive driving. So para sa atin talaga ito, defensive riding para sa ating mga riders. So defensive riding is a strategy that helps a motorcycle rider to always be in control and not be surprised by the actions of others. It is about observing, anticipating, planning ahead, and this strategy enables a motorcycle rider to remain in a state of controllable situation. Other than safety, there are other benefits too. Defensive riding helps to reduce tire and brake wear, and will also reduce the amount of fuel used. To effectively use defensive riding, skills are required: alertness, observation, awareness, anticipation, planning, and control. So ayan, kailangan pala mga ka-rider ng skills when you want to be a defensive rider. So pag-uusapan natin isa-isa ano itong mga skills na itong mga ka-rider. Okay, una is yung alertness, diba? So stay alert. Defensive riding requires the rider to continuously stay alert. Just a short lapse of concentration can easily result in an incident, diba? Kailangan hindi tayo pagod, hindi tayo inaantok mga rider. So kung inaantok tayo, tabi muna tayo, pahinga tayo para maiwasan ng aksidente. So number 2, observation and awareness. Observation is about knowing what's going on all around you. Appropriate use of mirrors and to use anything to your advantage. Yan mga rider. So aware tayo dapat sa paligid natin habang nananakbo tayo. Hindi lang yung nasa harapan o nasa likuran, pero dapat babantayan natin kung ano yung nangyayari sa ating paligid. Number 3 is anticipate and plan. You're observing, you have become aware of a hazard, and now you need to anticipate what might happen. So yun nga, sa pagiging aware natin, napapansin natin yung mga hazard na ating dadaanan sa daan. So once naman na pansin na natin yung hazard, dapat meron tayong plano, anticipate para iiwasan, di ba? So proactive tayo mga rider, dapat. Dapat may nakalaan tayong mga plano kung paano ang gagawin natin once na napansin natin ng hazard sa daan. Hindi yung napansin na natin, hindi wala tayong contingency plan kung paano maiiwasan yung particular na hazard na yan. So next mga rider is yung control. Actually this is the last required skill. You put an effective plan into an action, and therefore you're staying in control of the situation. Kung yun na, kung nagawa na natin mailatag yung effective plan natin into action, so may control na tayo sa ating pagmamaneho. So with this mga rider, relatively pag-usapan din natin yung visibility, the basics. Kasi you can start by making things easier for yourself by increased visibility. A black bike and a black leather might look cool, but it doesn't do much for visibility. High visibility clothing and reflective tape for your motorcycle will increase visibility, making it significantly easier for other road users to see you. Ito dito na natin na gagamit
mga ka-rider, yung ating best. Actually mga ka-rider, hindi yung best natin ay hindi lang yan pang forma kung paano tayo mapapansin as a legit rider. Actually one significant yung gamit ng ating best is for us to be visible sa ibang drivers para makikita tayo. Kasi kung tutuusin mga ka-rider, napakaliit po natin, tayong nagmumotor, maliit lang tayo sa daan compared to other vehicles na malalaki. So yun nga, kailangan visible tayo, kaya nga pumapanig tayo rito sa paggamit ng mga auxiliary lights para naman sa gabi, yun, dagdag na para para maging visible tayo sa daan, mapansin tayo ng mas malalaking sasakyan. Kaya lang syempre, yun yung sinasabi rin natin sa mga nakaraang vlogs natin, yung auxiliary lights naman natin is dapat nakaangkop o nakaakma sa memorandum na galing sa LTO para hindi naman tayo mahuli na ka-riders. So defensive riding tips, meron tayong mga defensive riding tips mga ka-rider na pag-usapan ngayon. Perhaps halimbawa kasi it is important to be always alert and observant, as an incident can occur on any road at any time. Here are some essential defensive riding tips that cover particular situations where motorcycle riders are most at risk. Una, sa junctions. Junctions represent the single most hazard aspect of motorcycle riding. Good defensive riding will see a rider looking ahead for signs that indicate a junction is ahead, and other indications such as gaps in houses or cars crossing the road ahead. So sa mga junctions mga ka-rider, dapat aware tayo sa mga signs para nakaka-anticipate tayo kung ano yung nasa unahan pa. Second is overtaking. Another statistic high on the motorcyclist incident list is overtaking. Sa pag-overtake mga ka-rider, yun nga, ini-recommend natin na huwag kayong mag-overtake sa kanan. Okay? So always kung mag-overtake man kayo sa kanan, separate na it is really open, na walang nahihinto or nakasignal na hihinto sa kanan na sasakyan. Kasi halimbawa yung mga magbababa ng mga pasahero, so nasa kanan talaga yan. Dito pa naman sa atin maraming jeep, maraming mga public transport na pwedeng makakasabayan natin mga rider. So pwede naman mag-overtake sa kanan, so with caution talaga, but mostly do your overtaking sa kaliwa mga ka-rider. So bends, another incident has put motorcyclists are bends. Always ask yourself how sharp is the bend. So mga ka-rider, sa mga bends magiging maingay tayo, dapat yung position natin is tama para hindi tayo madisgrasya. Next, following distance. Kailangan may ample distance tayo mga ka-rider sa mga sasakyan na nasa unahan natin. Vehicle may slow down or change direction with a little warning. Kaya kung masyado tayo nakadikit sa sasakyan na nasa unahan natin, wala na tayong panahon para mag-react para makapag-counter maneuver. Sasalpok tayo. Kaya maintain nyo palagi na huwag mayroon kayong ample space between sa unahan nyo na sasakyan at sa inyo. Speed. Excessive speed is a major cause of accidents for motorcycle riders. Dito naging sikat yung mga kapatid natin na mga kamote, yung tinatawag natin kamote riders. Pero in fairness mga ka-riders, hindi naman ako naniniwala na pag sinabi ng kamote, yun na nga, ibig sabihin yung kako disgrasya, matuloy magpatakbo. Kasi may mga kakilala naman tayo na actually kamote riders is a group, rider community mga ka-rider, at hindi naman ako naniniwala na it is kung yun ay may ikakabit na sa kanila yung pag sinabing kamote is yun na careless. Hindi po, maayos po yan sila ng mga rider na ibabansag lang po yung pagiging kamote doon sa mga kapatid natin na talagang haro at magpatakbo. Last is country roads. Other than sharp bends detailed above, country roads have their own set of hazards. Sa mga country roads mga ka-rider, yan nga na sinasabi natin, karamihan talaga dyan hazards kasi liblib na mga lugar,
Diba? Hindi natin masabi kung ano lang kung ano yung mga nasa daan. Pwede yung mga dahon, palapan ng nyug, o kung mga balat ng kung ano-anong napagbalatan ng mga produkto ng ating mga kapatid na magsasaka. Posibleng nasa daan yan. Kaya mag-iingat po talaga tayo sa mga country roads. Lalo na sa gabi, karamihan dyan is walang ilaw. Diyan natin magagamit yung importance ng ating mga auxiliary lights sa mga country roads na sinasabi natin. Effective po talaga yan. Kailangan meron tayong auxiliary lights yung may plan on our country roads, mga ka-rider. So yun mga ka-rider, napag-usapan natin briefly. Kung hindi man hindi masyado na anumaan mga ka-rider at medyo mabilis yung pagsasalita natin, maging yung ating video pagpasensyahan nyo ng mga ka-rider. You can post your comments sa ating comment section kung meron kayong mga katanungan mga ka-rider, at pinapangako ko sa inyo natin yung babalikan at ating sasagutin pag-uusapan basta sa safety ng ating mga kapatid na riders, maging sa ating mga sarili. Maging maingat po tayo sa pagmamaneho natin mga ka-rider. Always watch out, maging aware yan na sinasabi natin, binabalikan natin. It will be very useful para sa atin, sa safety natin, kung magiging defensive driver tayo other than yun nga, yung pagiging top speed rider na rider. Sana may natutunan tayo sa ating topic ngayon, at nagpapasalamat ako at muli tayong nabigyan ng pagkakataon na makapag-vlog, since nga wala pa naman tayong schedule rides dahil medyo hindi pa naman bumabalik talaga masyado sa normal yung sitwasyon. Ito na lang, naisipan na lang natin na pag-usapan yung mga bagay tungkol sa safety natin, na mga tungkol sa pagiging safety natin ng mga riders. Maliit na bagay pero I'm sure na makakatulong po sa bawat isa sa atin kung ating isa sa puso at isa sa isip yung ating kaligtasan mga ka-rider. Ayan. So abangan nyo po yung mga susunod natin ng mga video uploads mga rider. More on tayo ngayon, defensive riding and safety riding mga ka-rider. Yan ang magiging topic natin ngayon. So with this mga rider, God bless, sayonara.